Isang mabiyayang araw po ng linggo sa inyong lahat. Yan, amen. Yan. Sabi po sa salita ng Diyos, blessed are those who are hunger and thirst, for they will be filled. Tayo po ba ay uhaw at gutom sa umagang ito? Yan. Lahat po tayo ay uhaw at gutom sa umagang ito. Let us open our ears, let us open our spiritual eyes, and i-absorb po natin ang nakahandang pagpapala ng Panginoon para sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Are you expectant? Amen. Ulitin ko po ang tanong. Are you expectant? Yeah. Lahat po tayo nananabik sa salita ng Diyos. Amen po ba? And I am also so very excited po for today. Okay, excited tayo dahil alam natin God will speak to us. Di po ba? So, hindi na po ako masyadong magtatagal sa harapan nyo para po bigyan ng daan ang ating guest speaker for today. Para po sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, siya po ay isang ex-OFW worker po. Hindi ex-convict, no? Ex-OFW worker. Pero sa kasalukuyan po, andito na siya sa Pilipinas. Dito po sa Baliwag. As a servant of God, he is a pastor for more than 20 years sa Shelter of the Most High Church. It is originated in Jeddah. Okay. Originated po ang Shelter of the Most High Church sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan po siya naglingkod sa Panginoon. And yung pong Shelter of the Most High Church, ay may mga daughter churches na po rito sa Pilipinas. What I've heard sa Caloocan. And ngayon po, doon sa pinaglilingkuran nilang church dito sa Kalantipay. Yan. Daughter church po ng Shelter of the Most High Church. He is a teacher of theology and hermeneutics. Ayan. Sa gusto po nating magpa-private tutor, andyan po siya, available. Per appointment lang po, kasi busy po siya. Yan. Yung po yung kanyang, doon po natin siya makikilala sa servant of God. And then, professionally, he is a graphic artist. Yun, di ba? And presently, running his print shop business with his loving wife sa Santa Barbara po. Santa Barbara, Baliwag. Meron po sila dong shop. Kung interested po kayo, mamaya po after the service, tanungin po nyo kung anong klaseng shop yon. And he is a father of 2. And his wife is Sister Lorena Castro. Mga kapatid, ladies and gentlemen, let us all welcome our dear pastor, kapamilya, and kaibigan, Pastor Rico Castro. Salamat. Inom muna po ako. Amen. Pray po ang Panginoon. Nauuhaw ako dun sa introduction ni Pastora. Actually, tayo naman po lahat ay simpleng mga manggagawa lamang po. Kanina nga po habang maawit hindi ko mapigilan na pumatak ho yung akin luha. Dahil marami yung nagpa-flashback, mga nangyari sa akin, panahong, kasi kanina yung ating pong pastor galing po ng Global Life University. Napakagandang opportunity para mabigyan ng mas mahabang panahon, lalo-lalo na yung mga gusto pong mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil nung panahong kami kabataan, ay hindi po kami nabigyan ng maraming chances, lalo na pagdating sa time kasi unang-una, mahirap lamang ho kami. At sa kabutihang palad po, ang church po namin sa Malolos, yung kinalakihan ko pong church,
ay nag-open po ng libreng pag-aaral para sa Bible School. At 3 po kaming napili, isa po ako ron. At yung 2 ho ay kung titingnan ho natin yung background ng buhay nila ay maganda at meron hong kaya sa buhay. Ako ho ay lumaki sa hirap, kaya sabi ko rin sa pastor namin, unang-una, hindi ako mahilig mag-aral. Ano po? Pagdating kasi sa school, kung babalikan ko po yung background ko from elementary, high school, and college, wala ho akong magandang ma-share sa inyo na mga grades. Ano po? Pangalawa, hindi ako sanay mag-English. Alam mo yung pastor namin, sabi po ng pastor namin, doon kayo mag-aaral sa Laguna. Actually, kung na nakakamali, ay Baptist Church po yan. Excited yung mga ano po namin, yung mga nauna sa amin dahil nakita nila. Kasi ako po, masipag lang ho ako sa church. Wala ho akong absent. Ang nagiging problema, masipag lang ako, pero ayoko ho na maging preacher. Hindi ho maubos isipin nung kabataan ko na ako ay makakapagsalita sa inyo ngayon. Una-una, ayoko mag-aral. Tamad na ho ako, pagod na ho ako. Gusto ko maghanap buhay, magtrabaho. Kaya nung time na pinag-aaral ho kami, tumanggi ho ako. Sabi ko sa pastor namin, unang-una, hindi ako sanay mag-English. Pangalawa, kailangan ko ng hanap buhay, kailangan ko ng trabaho. Kasi yung father ko, nung sinabi ko sa father ko, Tay, yung pastor namin, napili po ako mag-aaral. 4 years course po yon. Nung araw po, kasi matanda, kasi 50 years old na po ako eh. Nung time na 1991 to 1992 po yata yun, na gusto kaming pag-aralin ng church. Nung panahon ho yun, ay talagang panahon ho ng pamilya namin, taghirap ho. Kinuha yung tindahan namin. Ang tatay ko nahinto ho sa abroad, wala na ho kami, naibenta. Tapos naoperahan ho ako sa appendix. Yung lahat ng naipundar ng father ko, kasi yung pinsan ko ho namatay sa appendix, kaya parang nag-worry sila ng gano'n. Sabi ko, Tay, gusto kong mag-aral ng Bible school. Ano po? Sabi ng tatay ko, magtrabaho ka na lang, kailangan natin ng pera. Kaya nung time na yon, sabi ko dun sa pastor namin, Pastor, hindi po ako pwede dahil ang gusto po ng tatay ko ay hanap buhay dahil unang-una, wala kaming pantustos. Kaiiwas. Ganun ho pala pagka yung puso nung iba ay makikita na ikaw ay malapit sa Diyos. Kahit ano po palang iwas natin, kahit anong tago natin, nag-abroad ho ako eh. Akala ko makakaiwas na ako eh. Sabi ko, yes! Doon, magtatrabaho ako, magsisimba ako. Pero hindi ako papagamit dahil ayoko hong magpagamit sa Lord. Gusto ko, sabihin nyo na kung anong gusto nyo iutos sa akin. Magwalis ng church, magluto, maggitara, okay lang po yan. Dahil naging music ministry po ako sa Jeddah. Pero wag nyo lang akong pagsalitain. Wag nyo lang akong bigyan ng ministry dyan sa pulpit dahil ayoko. Pero darating po pala ang time, hindi ko po pala, kahit po pala sa Jeddah, hahanapin ka ng Diyos. Alam niyo po sa Jeddah, hindi ko sinasabing doon ay, kung titingnan po natin history ng Jeddah, napakahigpit po nung panahon na kung saan ay napakaraming mga naging pastor namin doon, mga nahulit na pauwi. At sa history po namin doon, masasabi namin na lahat ho ng dumaan sa amin ay talagang sa kabutihan na lang ng Diyos. Andiyan ho yung church namin, maliit lang, pinapalo ho ng martilyo nung kapitbahay namin dahil mga Muslim sila. Patago ho lahat. Kaya kapag may narinig na kaming kumakatok at sinilip ho nung isang kapatiran, bumubukas na ho nagbiblink na ho yung ilaw doon sa loob mismo ng church. Pagka nagbiblink yon at hindi tumigil, kasi pagka nagblink yun ng isa, dalawa, ibig sabihin may dumating na kapatiran, bubuksan. Meron ng pagkakataon at maraming pagkakataon, kaya sabi ko rin sa kasama namin, Pastor, tanggalin na kaya natin to. Kasi pagka nag-blink ng madalas at hindi humihinto, kinakabahan na marami. Dahil maaring ito ay pulis, kapitbahay, o against. Kasi noon, marami nagpapanggap na aaten ng church, pero yung pala, tinitimbre at ipahuhuli yung church.
Kaya nga ho, pagka gano'n ang umano, talagang yung puso ng mga nasa loob Ganun ho pala pagka may mga problema, no? Doon mag-uuminit yung puso mong, Lord! Di ba? Yung panalangin parang napakahina. Pagdating pala ng problema, napakalakas. Ang time ho namin, nung kami ho ay na-assign po sa Tibunbon, sa Mindoro. Nung almost 2 weeks ho kami doon, hinatid namin yung pastor. Pag-uwi ho namin, nagkakaroon ho kami ng morning watch. Every day, 5:00 ho yun, meron kaming prayer meeting. At ang ginagawa ho namin, ang dami ho namin kabataan hanggang sa paunti ng paunti. Nung huling hong mga panahon namin, bago ho ako mag-abroad, yung hong pastor namin sa Tibunbon, yun ay may sakit na sa hika ho Namatay ho yun dahil ho sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po sa Tibunbon, napakaganda. Napakasarap ang ministeryo dito. Akala ko kasi natin, sa ministeryo ay nakaka-boring. Actually, may ilalagay sa inyo ang Diyos, lalo na yung mga may gustong mag-ministry sa labas. Sabi nga po ni Pastor, ay marami kayong may experience na ups and downs. Panahon na nung nandoon po kami, andoon makikita nyo lahat ng creation, napakaganda. Yung bukal ho, nasa labas ho ng church, bumubukal ho, doon kumukuha ng lahat ng inumin, pangluto, nandoon ho sa harap ng church, napakalinis. At yung pastor ho doon, makikita nyo at malalaman nyo pagpadating ni pastor, kasi may inaalagaan kaming mga mangyan tinuturuan ng pastor, kami lang yung nag-guide. Kasi noon, kami ho, ugali namin, yung mga alalay ho kami ng mga pastor, kasi alam mo namin, pagkasama mo pastor, lagi kayong busog. Lagi kayong may pagkain kahit saan pumunta. Kaya ho siguro maraming pastor, ngayon lalaki ng tiyan. Sino ho ba ang mga pastor? Alam mo, minsan nag-message ako sa Facebook, Sabi ko, bakit ang mga pastor ngayon malalaki ang tiyan? Joke lang po ito. Ito po totoo, pero marami, nasabi ko, may naging conversation, naging against agad doon sa word ko, kaya dinilit ko po agad. Ibig kong sabihin, tayong mga lingkod ng Diyos, di ba mas mainam ho yung ating ensayo ay tinagubilinan din tayo ni Apostol Pablo kay Timothy na kung saan yung exercise, maganda ho yan at mahalaga. Ngayon, makita natin yung pastor doon, tuloy ko lang ho, bago tayo magsimula, ay nung bumabaho kami, namatay ho yung pastor at yung panalangin namin, dahil kakaunti na kami, dahil nga madalang na, ang panalangin namin, napakahina na. Lord, salamat po sa lahat ng bagay, ganito. Dumating po yung oras na may umubuho doon sa likod. Aapat lang ho kami. May umubo sa likod, siyempre kami, alam namin, kamamatay lang nung kapatid. Siyempre, naniniwala kami noong panahon na yun dami namin pinaniniwalaan Yung panalangin namin Manginoon, Lord! Lumakas ang aming panalangin. Lord, ingatan niyo po kami! Ibig kong sabihin, may mga pagkakataon ho sa atin, na kapag tayo ho ay walang problema, parang sitting pretty ho tayo, Para bang bed of roses, lalo pagka meron tayong mga ipon. Pero kapag dumating pala yung time na naghihikahus ka na, may maraming problema, kung minsan doon natin naaalala at nakikita ng malinaw kung sino yung Diyos na pinagsisilbihan natin. Hindi ba? Ano gusto nyo? Mas dumanas ng maraming problema at makita natin ang Diyos o yung masagana na hindi naman natin makita ang Diyos sa ating buhay? Alam ko, pipiliin nyo yung masagana. Bakit? Siguro sasabihin natin, doon lang ako sa masagana, Pastor, kasi doon sa masagana, pwede kong maging mainit sa Panginoon. Yan kasi ating tatalakayin. Tingnan natin. Kasi yung father ko, nung namatay ho siya nung last 2019, 2018 ho yung huling yakap ko sa kanya. And then, noon hong time na bago ako mag-abroad, 1994, napakasipag ko sa church noon. Wala ho akong palya sa gawain, sa ministry. Mahal na mahal ko po ang Panginoon. Dumating yung point na nakahiga po ako. Ito, hindi po ako gumagawa ng story. Ito totoong nangyari sa akin. I-share ko lang po sa inyo. Nakahiga ho ako, nag-iisa ho ako ron sa kwarto namin, dahil yung kwarto namin, wala naman hong pinto, hiwa-hiwalay lang. Nag-iisa ho ako ron. Madaling araw ho iyon. After ho ng aming prayer meeting, pag-uwi ko ho, umidlip ho ako. Pag-idlip ko ho,
Nakabukas ho ang mata ko, bukas yung diwa ko eh. Yun ho yung first time at last time kong narinig at may narinig ko kong audible sound na bumulong ho sa akin. Kaya nga namimiss ko yung panahon na yun. Bakit? Maaring may mga pagkakataon hindi ako naging ganong kainit kasi nung time na yun, napakainit ko sa Panginoon. Yung nagsusumidhi na even yung family ko gusto ko maligtas ngayon din. Kaya nung time na nung narinig ko yung boses, sabi nung boses sa akin, sabihin mo sa kanila, mahal ko sila. Ay, takot ko ho. Nanginginig yung buong katawan ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinuha ko yung Bible, naupo ho ako, napakalinaw eh. Sabi ko, Lord, ito na ba yung time na gagamitin mo ako? Ito na ba yun? Kinuha ko yung Bible, inilagay ko sa mukha ko. Iyak ho ako na iyak. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya sabihin sa mga magulang kung mahal mo sila. Nahihiyaw ako eh. Ibig sabihin, even yung ating family, kapatid, minsan nahihiya tayong sabihan eh. Ano po? Sabi nga ni Pastor kanina, nasa labas. Dapat paglabas natin, napakaraming mga unbeliever. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Iyak ako na iyak, basang-basa na yung Bible ko. Yung Bible ko, naku, napakahalaga ho ng Bible na yon. Yung unang trabaho ko sa RJ Guitars, binili ko ho ng Bible. Ang naging problema, kamamadali ko, kasabikan ko, yung nabili ko, Ilocano. Hindi ko mabasa. Kaya sabi ng nanay ko, ipamalit mo, baka makahabol pa. Nung pumasok ko ako, hinihabol ko ho. Naihabol pa naman ho. Nakabili ako ng Tagalog. Ganun ho kasidhi. Yung puso ko na makabili ng Bible para isulat ko ho yung pangalan ko ron at yung date. Dahil maaaring isang araw, makita naman ng mga anak ko, ay, Bible ni Daddy to ah. Ang tagal na nito ah. Since youth pa. Bumabaho ako. Naglakas lobo ako. Alam mo, natutulog pa sila, nakahiga po sila. Ginising ko tatay ko, ginising ko nanay ko. Nakatakip po ako ng Biblia, sabi ko. Iyak ko ako na iyak. Sabi ko sa tatay ko, Tay, Nay, sabi ni Lord, mahal daw po niya kayo. Alam mo sabi ng tatay ko, ikaw nga eh, mataas yung pananampalataya mo, natatakot ka. Ibig sabihin lang, ang tatay ko noon ay hindi pa ganun kalapit sa Panginoon. Siguro kaya kung bakit ang Diyos, alam niya ang puso ko na ni isa man sa pamilya ko, ayoko mapahamak. At yun din ang gusto ng Diyos sa atin, yung ating buong pamilya, hindi po ba? Kaya nga po nung time na yon, 2018 yung huling yakap ko sa tatay ko, damang-dama ko ang tatay ko nung umiyak siya. I believe, naniniwala ako na ang tatay ko tumanggap sa Panginoon nung mga panahon kasi naglilingkod na po. Although may mga pansariling mga, ano tawag nito, yung kanyang habit. Ang tatay ko occasionally umiinom, naninigarilyo. Pero nakita ko yung takot niya sa Panginoon. Simula ho nung nasabihan ko na mahal siya ng Panginoon. Kaya nga ho nung namatay ang father ko, sa Saudi pa lang ubus na ho ang luha ko. Niisip ko, Lord, ligtas ba ang father ko? Ganun ho kalalim yung pananaw ko kapag may mga bagay na nakikita tayo na gusto natin, na makasama natin. Always remember ang kwento ng ating Panginoon sa Kristo doon sa mayaman na namatay, humihingi siya ng tulong. Amang Abraham, meron ako 5 kapatid na ayokong mapunta dito sa lugar ng kapahamakan. Ano po? Introduction pa lang po yan. Magsisimula na ho tayo. Pasensya na ho kayo. Mahaba ho ang luha ko eh. Actually, yung sinasabi po ni Pastor, hindi naman kami talaga mga professor, kundi kami po'y bunga lang po ng Bible study. Wala akong ma-present sa inyong certificate. Wala akong mapapakita sa inyo na pinag-aralan kong school. Pero kaya nga po ini-encourage ko bawat isa, napakagandang samantalahin. Yung pagkakataon kasi sa edad kong ito, may pamilya, napakahirap. Buti ngayon merong yung twice a week. Nung panahon na yon, araw-araw ang pasok. 8 oras, minsan lumalampas pa. So tingnan mo natin ating pag-aaralan at tingnan natin kung anong ibibigay ni Lord sa umaga po ito. Let us pray sa panandalian. Panginoon, salamat po sa umagang ito. I-bless niyo po kami sa pamamagitan ng aming tutunghayan o aming Diyos. Bagamat sa buhay namin, Panginoon, marami kaming mga tanong
na kuminsan hanggang ngayon nasa isip pa po namin. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu upang ang lahat ng bagay ay malakaran namin ng tunay, totoo at tapat sa inyong harapan, Panginoon. Dami namin pagkukulang. Linisin niyo po ang aming puso upang lahat ng aming mapapakinggan, pumasok po ito sa loob ng aming mga puso upang magabayan kami sa paglakad namin sa buhay na ito. Sa buhay na ito na kung saan puno ng pagdurusa, puno ng maraming pagsubok at bagyo ng buhay aming Diyos. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming mga pakinig ay buksan ninyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri. Salamat sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ang ating pong text ay makikita po natin. Okay, ating title muna. Ay, pala. Siguro papindot na lang. No? Sige, pwedeng papindot na lang. Ayan. Ang ating pong title ay Whom Do You Love? Nakikita po ba sa likod? Okay. Sino ang mahal mo? Kaya nga kanina umiiyak ako Habang umawit po tayo kasi itong week na po ito, habang nagpiprepare po ako ng message, lagi yung gumugulo sa isip ko. Kasi nung tinry ko po na i-define ho yung salitang love according sa worldly view at saka sa biblical point of view. Alam nyo, hindi ho magbibigay ng tunay at eksakto na definition kapag tiningnan lang natin o yung salitang love. Ano po? Titingnan ho natin yan. Natutungayan natin tutuklasin ay yung paano natin makikita yung totoong definition ng love at maia-apply sa ating buhay. Ano po? Ang text ho natin ay makikita po dito po sa John chapter 21, Chapter 21, verse 15 hanggang 17. Maiksi lamang po ito, pero tingnan po muna natin. Sabi nga po, ay sa hermeneutics may tinatawag na yung context, principle of context. Tingnan mo natin yung context niya para lalo nating maintindihan ano yung sinasabi ng Biblia tungkol dito sa story. Basahin ko muna po, ang sabi po rito, So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my lambs. In verse 16, he said to him again the second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Shepherd my sheep. In verse 17, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Tend my sheep. Simple story, pero tingin mo natin yung background. Okay, dito po sa story, makikita ho natin, yung sumulat ho ng John, si John the Beloved, sabi niya, Simon Peter, kasi alam naman natin si Peter, ay ipinangalan ng ating Panginoon Kristo nung panahong siya ay ginamit ng Panginoon, kaya Simon Peter. Pero sa lyrics at sa pronunciation ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, Simon, son of John. Mamaya titingnan natin, bakit kaya ang ating Panginoon Kristo, imbis na tawaging Peter? Hindi po ba kung natatandaan ninyo? So Matthew chapter 16, ang sabi po ng ating Panginoon, Who do you say that I am? Sabi po ni Jesus Christ kay Peter. Sabi ni Peter, you are the Son of God. You are the Christ, the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, binigyan siya ng Panginoon, that you are Peter, ang ibig sabihin Petras, o yung maliit na bato. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po yung batong pangalan ni Peter, dahil kapag pinag-aralan ho natin yung mga salita, mismong nakatutok ho yun at nakatuon sa ating Panginoon sa Kristo. Siya ho yung batong itinutukoy. Kaya sabi ito, Simon, son of John, ibinalik ho ng Panginoon nung panahon yung original na pangalan na tawag kay Apostles Peter. Kaya nga ang sabi rito, 3 times yung question ng Panginoon, 3 times din sinabi at sinagot ni Apostol Pedro. May makikita ho tayo dito yung ginamit ng ating Panginoon sa Kristo, Simon, son of John, do you love me? 3 times ginamit yung salitang love, pero makikita ho natin yung twice na ginamit yung first and second question, makikita natin ang ginamit ho dyan yung agape, o sa ibang salin ay agapao. Agape in
Greek. Love sa English, kaya minsan nalilito tayo kasi yung salitang tatlong love ay sa English ay love. Pero sa original ay makikita natin na agape, agape. At pagdating ho rito sa pangatlo, ang ginamit ho ng Panginoon ay phileis o phileo na kung tawagin. Kaya kung makikita natin, ang mga sagot ni Pedro ay puro, yes Lord, I love you, I love you, I love you. Lahat ay ginamit yung salitang phileo. Ngayon sa Biblia, sa New Testament, sa salitang Grego, may tatlong ibig sabihin ho ng love. First, yung tinatawag na eros. Ayan yung ating mga naka-graduate, alam po nila yan, lalo ating mga professor. Makikita natin yung salitang eros, ito po yung tinatawag na sexual o merong parang flesh o lust. Ano po, yung tinatawag na eros. Kaya minsan tayo, bakit ngayon laganap yung mga panahon? Minsan batang-bata pa, hindi ba nagkakapamilya? Baka maaring yung kanilang pagmamahal, hindi talaga pagmamahal. Kaya nga, mamaya makikita natin sa kabuuan, ma-define natin ng maayos ano ang salitang agape. Dito makikita natin na kung saan baka naman yung kanilang nararamdaman ay hindi talaga pag-ibig, kundi baka eros lang ito. May fleshly love, lust. Always remember, dito sa mundong ito, sabi po ni Apostle John, lahat ay naririto, lust of the flesh, lust of the eyes, maging ang pride of life. Kaya pag hindi tayo maingat, lahat ng yan ay pwede nating magawa. Okay, pangalawang meaning ng love ay yung tinatawag na phileo o phileis sa salitang Greek. Na ang ibig sabihin, friendly love. Or yung pagmamahal sa kaibigan, family o brotherly love. Yan ho ang tinatawag na phileo. Kaya makikita natin, ano naman yung ibig sabihin ng love? Alam niyo po sa dictionary, even sa Wikipedia, itong linggo na to, kaya nga sabi ko, naguguluhan ako. Bakit to? Isa pang ang pindot. Tingnan niyo po ang strong Hebrew and Greek definition at maging ang Greek tired definition. Actually, ginagamit ito ng mga estudyante ng Bible School. Kung makikita natin, napakasimple ng mga explanation, hindi po ba? Pero mga Greek scholar ang gumawa niya, Greek and Hebrew scholars, even sa tired definition. Tingnan niyo po ang sabi rito. The word agapao, o agape, kapag translate natin sa English kasi more on agape ang ating sinasabi. Tingnan niyo po rito, in a social moral sense, love, compare, asan yung meaning? Ibig sabihin, agapao, which means, yung love, na paano ko i-explain sa tao, samantalang napakaganda na nito, pinagkukuha natin. Even sa Greek tired definition, pagkakasa niya of persons, to welcome, to entertain, to be fond of, to love dearly. Of things, to be well pleased, to be contented at or with a thing. Ganyan lang ho yung meaning. Pero hindi natin maramdaman doon sa meaning, ito ba talaga ang meaning talaga ng agape o agapao sa salitang English na binasa natin? Ibalik nga po natin ng isa. Yan. Ngayon, bigyan ko kayo ng background dahil tingnan mo natin context para makita natin. Kasi parang mainit na yung usapan dito. Dito ho sa verse 70 o chapter 21, ito na ho yung pangatlo at huling pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tatalon tayo, susunod po ng chapter 21 ay Book of Acts. Sa Book of Acts, in-explain ho ng ating Panginoong Jesucristo ay aalis na, yung tinatawag na accession. Kaya nga ho lahat ng binigyan niya ng guide ang mga apostles para yung pagpunta roon, magsasama-sama sila at doon ang ating Panginoong Jesucristo ay papanik na ng langit. Okay, ito yung pangatlong pagpapakita. Ibig sabihin, kaya nga po, so when they had finished breakfast. Pagka ba sinabing breakfast, ano ho ito? Umaga. Parang hirap no? So, makikita natin. Pagdating ho dito, tingnan muna ho natin yung background. Sa chapter 70 ng ating Panginoong Jesucristo, na nalangin. Ito po yung kanyang priestly prayer. Kung makikita natin, tatlong bagay ang kanyang pinanalangin. Una yung kanyang sarili, from verse 1 to verse 5. And makikita natin sa mga susunod, pinanalangin niya kanyang mga mga disciples. Yung mga disciple na nabubuhay na kasama niya. And then sa mga later, doon sa bandang huli, makikita natin na pinanalangin ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga future believer.
kasama po tayo ron. Kaya imagine, 2,000 years ago, isinasama na tayo sa panalangin at hanggang ngayon, siya yung tagapamagitan natin. Just imagine yung love ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin from the start, bago siya dakpin, para makita natin kabuuan, what is agape means. Dahil doon mabubuo, ito pala ang agape. Sa chapter 17, makita natin kanyang prayer. And pagdating sa chapter 18, ito po yung panahon na siya ay dadakpin na. Kilala niyo po si Judas. Si Judas ay siya po yung nagkanulo sa ating Panginoong Kristo at pinagpalit sa salapi. At makikita natin sa chapter 18, yung time na may dala silang sandata, kasama na yung mga sundalo, dadakpin ang ating Panginoong Kristo doon sa lugar na kung saan alam din ni Judas na doon ang kanilang panalanginan. Kaya kung makikita natin sa chapter, dali lang po. Yan. Sa chapter 18, meron po kayong makikitang isang bagay. Dito po sa verse 6, nung dadakpin po ang ating Panginoong Kristo, ang sabi po niya in verse 5, they answer him, Jesus of Nazareth. Sabi kasi nagtanong, whom do you seek? Hinahanap na ho siya. Ang sabi ng Panginoon, whom do you seek? They answered him, Jesus the Nazarene. He said to them, I am he. And Judas also, who was betraying him, was standing with them. So when he said to them, I am he, tingnan niyo pong maigi yung pagkakasado ito, they drew back and fell to the ground. Umurong ho sila at sila'y mga nakasubsob. Bakit ho kaya? During this time, parang hindi pa makilala Panginoon Every time ng ating Panginoong Kristo, pinapakita yung kanyang glory. Tingnan niyo po sa yung transfiguration. Alam niyo nangyari kay Pedro, tatlo yung kasama niya, si Peter, James, and John. Nung nagpakita yung glory ng Panginoon at nagpakita si Moses at si Elijah, ano nangyari? Natuliro sila. Sabi ni Pedro, Panginoon, gagawa kita ng isang, sa'yo? Anong tawag doon? May tawag doon kubul. Isa sa'yo, isa kay Moses at isa kay Elijah at isa sa'yo. Hindi alam yung nangyayari kasi the moment ang ating Panginoon Kristo, nagbibigay siya ng mga bagay at nakikita natin yung kanyang kapangyarihan, there's something happen. Just imagine, kaya nga yung faith sa Lord kapag ka nagtiwala tayo. Tingnan nyo sa chapter 9, kung hindi ako nagkakamali, yung babaeng dinurugo for 12 years. 12 years! Ano ang sabi niya? Mahawakan ko lang! Mahawakan ko lang palapal ng Panginoon. Yun yung kanyang faith Hinawakan niya. Ano nangyari? In 12 years, just a second, galing ho yung babae. Si Peter, nung sila ho ay nandoon sa dagat ng Galilea, at napakalakas ho ng hangin, mamamatay sila. Sabi ni Peter at mga alagad, Panginoon, mamamatay tayo. Meron ng fear. Pero ano ho ang sabi ng Panginoon? Bakit kayo nag-aalinlangan? Yung faith na kung saan kailangan ng tao, lalo na sa panahon ngayon, nawawala na. Kaya hindi makita yung kapangyarihan ng Diyos. Just imagine si Peter, binigyan na siya ng isang miracles. Like for example, nung siya'y pinalakad sa tubig. Ang sabi ni Peter, nung nakita niya, hindi ba nung unang interpretation niya, it's a ghost. Sa spirit, sabi sa ibang translation. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ako ito. Ano ang sabi ni Peter? Kung ikaw yung Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Ano sabi ng Panginoon? Napakaiksi. Halika. Just imagine, the word, paggaling sa Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon, I am He. Sila ho ay umurong at sila ay nasubasob. There are sometimes sa ating buhay, kapag taimtim yung ating panalangin, taimtim yung ating pagbabasa, hinihintay natin yung presensya ng Diyos, merong mangyayari. Hintayin lang ho natin yung kilos ng Panginoon. Dito ho, sa chapter 18, ay dinakip na ho ang ating Panginoon Kristo. Dito makikita rin natin sa chapter 18 na yung pagkakanulurin at tatwa ni Apostol Pedro. Ano po? Makikita na sa istorya kung bakit natin kailangan i-define ang salitang agape. Yung Peter's denial. And then after that, ay dinala siya kay Pilato. And then doon, hinusga na siya ng maraming mga Hudyo.
At yung mga Hudyo, lalo yung high priest, si Caiaphas, sumisigaw sila, crucify him. Si Pilato naguguluhan Dahil alam niya, wala siyang nagawang kasalanan. Pero anong sabi nung mga tao na nakapaligid? Ipako siya sa krus. Otherwise, ang nangyari? Ipinagpalit ang ating Panginoon Jesucristo. Kanino? Kay Barabas. Isang magnanakaw. Mamamatay tao. Ganon kasidhi. At makasalanan ng tao, ipinagpalit yung may hawak ng buhay. Yung buhay na makapagbibigay ng walang hanggan. Kaya makikita natin, after siyang i-judge, nung wala nang magawa si Pilato, ano ginawa ni Pilato? Sige, hagupitin siya. Kala natin gano'n lang kadali pag binasa natin ng Bible, pero kapag in-interpret natin siya, tingnan natin yung mga background, paano magparusa ang mga Romans. They scourged him. Hindi lamang po yon, nilagyan siya ng koronang tinik. Alam niyo po yung koronang tinik? Sino nakakita na rito ng personal na yung koronang tinik na aktual, na kung gaano kalalaki yung talim niya? Alam mo sa Saudi Arabia, isa ho yan sa ginagawang halaman sa gilid ng mga bahay. Kung makikita nyo ang isang bahay, di ba may mga ang tawag ng garden. Isa ho sa ginagamit na yan. Kasi yun ho pa lang yun, pagka nagkakaroon ng maraming dahon at bulaklak, kamukha ho ng santan. Bakit ko naikwento? Na-experience ko ho Noong ho kami kakain sa fast food, sa gilid ho ng fast food, meron ho mga tanim na yon. Akala mo santan ang gaganda nung, siyempre, mga kasama ko yung mga kapatiran, biro-biroan, hinampas ko ho yung bulaklak na, tsaka yung kasama yung sanga. Ano yung nangyari? Nakita ko may pumapatak na dugo Ito, totoo ito. May pumapatak na dugo, tapos parang nagnanam siya, namamanhid. Nung tinignan ho namin, ang lalaki ho nung di ba yung roses, ang lilit ho nung tinik nun. Yun nung napakahaba. Yun ho, pag natuyo, kapag ho tag-init at taglagas, makikita nyo ho yun, sangang-sanga lang, doon ho kayong matatakot sa halaman na yun. Yun ho yung binalumbo ng panahon na yun. At inilagay ho sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Gaano ho kasakit yun? Yung ang kamay, parang ayaw mo. Ngayon nga ang Kristiyani, kurutin mo magagalit sa'yo. Pitikin mo ng konti, o mapagsabihin mo, salita pa lang, aalis na ng church. Paano pa kaya yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Tingnan natin mabuti. Nung siya ho ay hinagupit pa ho siya. Hindi lang ho hinagupit, sinampal pa ho siya. Basahin nyo yung chapter 19, chapter 20. Sinampal siya, dinuran, tinadyakan. At pagkatapos ho nun, ipinako siya sa krus. Habang ho siya dumadaan o naglalakad papuntang yung lugar ng Golgotha hanggang sa lugar ng ipapako siya, nakita ho niya tumatangis yung mga kababaihan. Dahil pinalitan ho siya ni Simeon dahil hindi na ho niya kaya yung huling bagsak ng krus. Hindi na ho niya kaya. Daming beses bumagsak ng Panginoon Pero dito nung huling bagsak, tinulungan siya ni Simeon. Pinili ng Roman, tulungan mo. May nakita siyang tumatangis ng mga kababaihan. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ako inyong tangisan. Tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Dahil darating ang panahon, maghahanap sila ng wala na doon sa lugar na yon. Dahil napakaraming rejection na dumating sa ating Panginoon Jesucristo. Hanggang sa panahon niya, kung i-apply natin, ang daming rejection sa ating Panginoon Jesucristo. Pero ang Biblia punong-puno ng aral tungkol doon sa pag-ibig ng Diyos. Pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Sinong katabi niya? Hindi ba magnanakaw? Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, yung isa ron, kasama niya ngayon sa paraiso. Instant, napakahirap ho nun yung faith ho nung isa. Imagine niyo, hindi naman niya ganong kakilala ating Panginoon Jesucristo, pero the moment na mamamatay na sila, nanampalataya siya doon sa may hawak ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, sabi nung nakapako, Panginoon, huwag mo akong kalimutan, isama ako sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa paraiso. And that's the time, nung panahon nagbigay ang sample ng ating Panginoon Jesucristo, yung Lazaro na mahirap sa Luke chapter 16, nung namatay, dumating ang mga anghel at siya'y binuhat. Samantalang yung mayaman,
na makasalanan. Ano pagdilat niya? Nasa kapahamakan. So after nito, makikita natin, after ng crucifixion, siya'y inilibing. Nakita rin natin sa chapter 20 na si Joseph of Arimathea kinuha yung body. And then sa chapter 20 and 21, makikita natin yung story ng resurrection. And then nagpakita ang ating Panginoon Kristo sa napakaraming tao, mga believer, more than 500 persons ang pinagpakitaan ng ating Panginoon Kristo bilang proof na siya ay nag-resurrect. Unang-una ron si Mary Magdalene. Pangalawa doon ay yung dalawang pagdaan niya doon sa lugar ng sorry po. Yung dalawang disciples and after yung mga alagad at marami pang mga believer ang nakakita sa ating Panginoon Kristo. And then sa story ng chapter 21, pangatlong pagpapakita ng ating Panginoon Kristo, kaya makikita natin dito ang pinaalala ng ating Panginoon Kristo, Simon, son of John, do you love me more than this? So nakita ho natin, doon sa istorya, ipinapakita lamang ito ang tunay na meaning ng agape. Kung makikita natin ang ating Panginoon Kristo, binigay niya lang it's an act of will. Hindi ito damdamin, hindi ito feeling na pag sinabi natin ako'y nagmamahal. Sino makakaalam nun? Yung love parang ganito. Ako si Sister Lori po nung niligawan ko. Ako saksakan ng hirap. Kasi nung panahon, hindi ho dahil kasi nung panahon nung yon, hindi pa uso yung mga cellphone. Ang uso nun, yung landline. Kwento ko na lang ito, Hana. Okay lang. Baka mamaya, kinento ko lang kasi, yung totoong pagmamahal, hindi ho yan sa salita. Ano po? Hindi ho yan doon sa mga bagay na sinasabi natin. Nakikita ho yan nung sa pamamagitan ng mga gawa. Alam niyo po, nung niligawan ko si Sister Lori, may pagkakataon nun, hindi ho ako makatagal na hindi siya makausap isang araw. Ganong katindi pagmamahal ko dyan. Palagi ko, abutan ako mamaya niya ng pangmerienda. Hindi, ganun ho ako talaga. Meron ho kami, nagtatrabaho ko sa Jeddah, dahil nandoon ho siya, nasa ospital siya. Ang usapan ho namin, 7:30, kailangan makatawag ako kasi limited lang din yung oras nila eh. Ngayon, ako ho, naka-stay in sa company, sa itaas ho ng company, sa ibaba yung company namin, sinasarado ho yun. Walang ibang bukas kundi yung CR, yung bintana ng CR. Napakaliit ho nun. Alam mo nangyari? Pinasok ko ho yun. Dahil ako, para makausap ko lamang ho yung aking mahal. Hindi ba pag nagmamahal ka, di ba yung uso ho yung sinasabi natin na susungkitin yung mga bituin? At saka lalanguyin yung karagatan. Oo, kayo maliwala raw. Ang totoong pag-ibig, gagawin mo. Aktual. Pinasok ko yung bintana, napakaliit. Alam mo nangyari? Nalaglag ako. Muntik na ho ako mapilayan. Pero nung time na yon, ano po, nung pagpasok ko sa loob, mas mahirap pala ipapalabas. Kasi ang taas ho nung namin, doon sa likod bahay ho, ang taas nung CR, mababa na pagdating mo sa CR eh. Pero paglabas mo, napakataas. Nakatawag ho ako. Hindi pa uso cellphone no, yung mga gadget. Uso pa ng landline. Tsaka meron man cellphone, napakadalang ho ang meron. No? Ano ibig sabihin? Yung pagmamahal, meron siyang, yung gagawin mo ng, tawag nito, nang hindi ka inuutusan. Ganun ho yung tunay na pagmamahal according sa Biblia. Parang faith ho yan eh. Faith without works is dead. Ibig sabihin, may pananampalataya ka, hindi ka naman kumikilos. Ibig sabihin, yung gawa ay bunga yun ng pananampalataya. Kaya magre-react o merong reaction yung pananampalataya mo. Kaya kung bakit ka nagsisimba, bakit ka nananalangin, bakit ka tumatawag sa Diyos, bakit ka nananalig, bakit? Totoo yung pananampalataya mo eh. Kaya kapag ka ikaw ay may faith, sinabi nating may faith, tapos hindi tayo nakikitang nagpupuri, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, questionably o yan. Questionably ho yan sa Panginoon. Ano po sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians? Examine your faith whether you are examine yourselves whether you are in the faith. Baka mamaya, nandun lang pala tayo sa, tingnan niyo po ang warning ng Panginoon sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ba lang natin sinasabi, mahal ko ang Panginoon.
pero hindi naman nakikita sa ating buhay na lumalakad tayo ayon doon sa kalooban ng Diyos. Sino po sabi ng Panginoon? Simon, son of John, parang pinapakita ng Diyos. Kasi pagdating dito, Peter was grieved because he said to him the third time. Parang ganito, magbigay tayo ng sample. Halimbawa, kami na lang, si Mrs. na lang, magbigay ng sample. Si Kuya Nelson na lang. Si Kuya Nelson, sabi ni sister, dumating si Kuya Nelson, halimbawa, alam natin na nung panahong siya ay binata pa, meron siyang mga history o background na siya ay hindi mabuting tao o masamang tao, o maaring lasenggo, o drug addict, o sugalero. Makita natin, nung panahong napakasalan niya si sister, nakita natin na nagbago ang kanyang buhay. And then habang lumalakad ng panahon, dumating isang araw si Kuya Nelson at sinabi ng kanyang may bahay, Nelson, ano ba tawagan nyo? Honey. Han. Kada uwi ho niyang kada gabi, syempre Han, parang tawagan namin ni Mrs. Han, kumain ka na ba? Han, halika na. Coffee, Han. Yan. Alagang-alaga. Pero dumating isang araw, sabi ni kapatid, Nelson, halika lang, may sasabihin ako sa iyo. Mahal mo ba ako? Syempre, sabihin niya. Syempre naman, asawa kita eh. Inulit ng ating kapatid, sasabihin naman na, Nelson, talaga bang mahal mo ako? Oo, mahal kita. Di ba, parang may dating eh. Ngayon, ito ang problema. Kapag pangatlong sinabi, Nelson, mahal mo ba ako? Of course, mag-iisip ka na. Baka maaring meron kang ginawa o meron kang nakaligtaang gawin isang bagay na hindi mo ginawa kaya kung bakit ka kine-question. Tingnan po natin ang sinabi rito. Si Simon o si Peter, makikita natin na sa chapter 18 pa lang, meron siyang binitawang isang salita. Sabi ni Peter, Panginoon, kahit kailan hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Pero pagdating ng bandang huli ng chapter 18, ano ginawa ni Pedro? Itinatwa niya. Sabi ng Panginoon, darating yung oras, tatatwa mo ako 3 beses. Hindi ba parang tayo? Parang yung kinanta natin kanina, yung with all I am. Lahat ibibigay ko sa iyo. Lahat, Panginoon, lakas ko, bibigay ko sa iyo. Doon natin may experience yung totoong agape o hindi kapag na-experience natin yung totoong pagmamahal at ginawa natin alang-alang sa Panginoon. Agape draws its meaning directly from the revelation of God in Christ. Kaya nga, it is not a form of natural affection. Hindi siya yung normal na nagmahal ka lang kasi pwede kang maloko nun. Kaya kung makikita nyo, dami nagsasabi, mahal ka na sa Panginoon. Pero pag Sunday, nandun sa inuman. Mahal ka na sa Panginoon, pero ang buhay mas malala kesa rin sa mga unbeliever. Pero ano sinasabi natin? I am a Christian. I am a born-again Christian. Pero sa bibig pa lang kung ano-anong namumutawi. Hindi ho ba? Ganun ho, o minsan, dapat i-define ang isang bagay, lalong-lalo na pagka pinag-usapan, ay ang Diyos. It is a matter of will rather than feeling. Mahal mo ang Diyos, sabi ng Panginoon. Pabalik nga po doon sa verse natin. Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon, Simon, son of John, do you love me? Ano po ang makikita natin dito? First point na makikita natin ay yung personal na nature ho ng tanong. Simon, son of John, do you love me? Do you love me? Ang daming kasama ni Peter eh. Bakit dito? Sabi niya, Simon, son of John, do you love me more than this? Doon po sa salitang Greek, yung salitang more than this, ina-apply ho ito para sa lahat. Hindi lamang puro sa mga disciple na kasama niya, maging sa kanyang mga ari-arian, yung kanyang bangka, yung mga isdang nahuli. Lahat po yan in general. Kaya sabi ng Panginoon, Simon, son of John, do you, very personal, sinabihan si Apostol Pedro, do you love me? Do you love me? This is very personal. Ang Panginoon, ganun din. Madalas sa ating buhay, tinatanong tayo ng Panginoon, mahal mo ba ako? Nelson, mahal mo ba ako? Lori, mahal mo ba ako? Rico, mahal mo ba ako? Hinihintay ho yung sagot, pero hindi sagot na kung saan sa labi lamang. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, shepherd my sheep, tend my lambs, tend my sheep. May kasamang gawa. Kaya nga sabi natin kanina, it is an act of will. Hindi siya
feeling, hindi siya salita lang. It is a matter of will. Papakita mo. Kasi ang tunay na pagmamahal na ipapakita katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. From the start, sino ba naman tayo para tubusin? Sino ba naman tayo para pag-alayan ng buhay ng Panginoon? Naghirap siya lahat ng hapdi, kirot, sakit. Dinanas ng ating Panginoon Kristo para sa akin, para sa inyo. Sino ba naman ako para pagbuwisan ng buhay ng Panginoon? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon doon sa agape love ng ating Panginoon. Kaya kung bakit naranasan natin ngayon yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya kung makikita natin, it's not only personal, but yung sentro ng pagmamahal. Sino sabi rito, Simon, son of John, do you love me? Do you love me? Me. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino ba dapat nating unahin sa pagmamahal? Hindi po ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, mind. Ang hirap ho nun. Pero pag nandun na ho kayo sa loob, na-experience nyo ang Diyos, napakasarap. Yun ang pagbabasa nyo, minsan 1-2 minuto. Pag tinuloy-tuloy ninyo, hindi nyo mapapansin, chapter na pala yung aking binabasa. Pagkatapos nun, wow, naghahanap na ako, Lord. Ano ba to ba? Dati hindi ko alam to Dati, John 3:16 gano'n, for God so loved the world. Nung nakita mo yung rema, nanalig ka sa Diyos, nakita mo yung galaw ng banal na Espiritu, yung John 3:16, hindi na simple. Iiyak ka na. Mararanasan mo na yung totoong agape ng Diyos. Ganito pala magmahal ang Diyos. Kaya kung minsan pag nagbabasa ka lang kayo ng Bible, naluluha kasi sino rito nagbabasa ng Bible umiiyak? Na-experience ba natin yon? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero maraming pagkakataon kapag babasa ka, minsan mahihinto ka sa isang verse, may maiisip ka, and then marirealize mo, ganun pala ako kamahal ng Diyos. Kaya wag ho nating hintayin na magkamatay pa yung mga tao o mga mahal natin sa buhay bago tayo kumilos. Napakaigsi ng buhay. Alam niyo, nasa tindahan kami. Maya't maya, minababalitaan kami. 19 years old, namatay, inatake. Napakabata nito, patay. Wala ho sa edad yung kamatayan Pag dumating ho sa tamang oras, dapat prepare ho tayo, ready ho tayo. Kaya sabi rito, Simon, son of John, do you love me more than this? Sabi ng Panginoon yung huling-huli, kailangan ho ng Diyos yung ebidensya, proof na mahal natin siya. Hindi ho sinasabi na, alam niyo po yung proof at saka yung evidence. Sabi nga natin, kapag kinompare natin yung pagmamahal, lalabas ho yan. Hindi ho yan yung pipilitin ka para maglingkod. Hindi ho yan pipilitin ka para manalangin. In due time, ikaw ang maghahanap sa Diyos. Pero wag nating hintayin na kapag hinanap natin ng Diyos, wala na ang lahat ng mananampalataya. Ibig sabihin, dumating na pala ang Panginoon, kinuha na pala ang lahat ng mananampalataya. Na-rapture na pala tayo. So dito makikita natin ang agape love, ipinapakita lang ng Diyos, yung kabuuan ng story ay yung pag-alay niya ng buhay, ito yung bagay na dapat nating makita na kapag tayong naglilingkod, hindi ito bed of roses. Na kapag sinabi natin, oy Christian, yayamang ka na. Sino rito sa mga apostles sa book of New Testament ang yumaman? Si Paul nga mayaman na siya. Pero naghirap siya alang-alang kay Kristo. Alam niyo kinamatay ni Paul? Pugod ulo. According sa traditions, makita natin si Apostle Pablo ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Binigay niya ang kanyang buhay. Doon niya na-realize, yung totoong pagmamahal, walang halaga yung buhay. Wala hong kwenta sa kanila yung buhay. Lahat ng mga disciples ay namatay ng napakasakit na kamatayan. Meron ho sa sibat, meron sa sinunog. Meron ho yung sibat, meron ho sa pana, putulang ulo. Yung may mga disciples noon, pinagpira-piraso o sinunog ng buhay. Alam niyo po kung meron po kayo ng librong Book of Martyrs, nakalimutan ko po yung title nun. Andun lahat from first century, from disciple, mga apostles, hanggang sa panahon kung daw nagkakamali, 18th century or 20th century yung story, na lahat ng naging martir at nagpakamatay, alang-alang kay Kristo.
Bago tayo magtapos, may bubuksan lang ho ako. Kasi si Apostol Pablo, tingnan ho natin, bago ho tayo dumako sa ating pagtatapos. Sa 2 Timothy, ganito ho ang ating mababasa. Sa chapter 4, bago humapugutan ng ulo si Paul, meron ho siyang binagkis. Sabi po niya rito, for the time will come, wala po sa ating slide eh. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to meat. Talon ho tayo. Sa verse 6, ang sabi po ni Apostol Pablo, for I am already being poured out as a drink offering. Dito nagpapaalam na siya. Sabi niya, darating ang oras, ako'y papanaw na, mamamaalam na. Sabi niya rito, ang pagkakagamit niya, drink offering. Kasi sabi niya, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. The word departure, makikita natin. Pagka nasa airport kayo, departure, paalis. Ganun lang ho kagaan kay Paul. Minsan tayo, pag halimbawa, tingnan nyo ang mga mamamatay. Hindi ho ba? Meron ba kayong na-experience na kakilala natin na mamamatay? Diyan ka muna. Ako'y aalis muna. Papaalam muna ako. Hindi ho. Puro parang worse ho yung nakikita natin. Worse scenario. Ano? Yung mga apostle, even si Peter na nagpapaalam, yung paggamit niya ng salita, yung mga totoong nakita at na-experience ng Diyos, yung kamatayan parang simple lang. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, and the time of my departure has come. Tingnan niyo pong maigi, ang sinabi po ni Apostol Pablo, kaya bakit siya ready na sa kamatayan. Ito po dapat nating makita in verse 7, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Alam niyo po yung verse 7 na to, lahat po siya nasa past tense. Anong past tense? Natapos na niya. Hindi ba tingnan sabi po niya, I have fought the good fight. Napaglabanan ko na, Panginoon. Kaya ready na ako. Tayo ba masasabi natin, Lord, pwede na ako. Nalabanan ko ng lahat. Sabi rito, lumaban ako, sabi niya. I have finished the course. Natapos niya kanyang takbuhin. Pangatlo, ang sabi niya, I have kept the faith. Napanatili ko ang aking pananampalataya. Ang tindi ho ni Pablo. Kaya ho yung pugot ulo, baliwala sa kanya, si Stephen. Si Stephen, nung siya ho ay bago mamatay, hindi ba anong ginawa sa kanya? Namatay sa pamamagitan ng, napakasakit ho nun. Tayo nga, hindi pa nababato ng munggo. Alam nyo, na-experience ko nung kami humahayo doon sa Atlag. May pagkakataon, kasama ko isang elder. Nagmamagandang tanghali pa lang kami, binabagsakan kami ng pinto eh. Yung iba malayo pa lang, alam na, nako, eto na naman si sister, andito naman si brother, andito si pastor. Nagtatatakbo na. Masakit ho yun. Pero si Stephen sa Book of Acts, chapter 7, ano po nangyari? Habang binabato siya, ano nakita niya? Bumukas ang langit. Nakita niya ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, at ang Ama na nasa kanan luklukan. Just imagine, yung faith ng mga taong ito, na walang, kumbaga yung kamatayan parang gano'n na lamang. Kahit mamatay, baliwala. Dahil may pinangahawakan sila. Yung pinanghawakan nila, yun ang mahalaga sa panahon natin. Kaya habang binibigyan pa tayo ng mahabang buhay, yung preparation. Just imagine si David, sinakla kay David. Si David, nung natatalo na, ang mga Israelita doon sa labanan ng Pilisteo, yung ang isa sa mga tagapaglaban doon ay si Goliath. Nakita ni David habang siya ay nag-aalaga kasi siya ng mga tupe. Shepherd eh. Kaya kung makikita natin, nung nakita niya na napapagtalo na, ay nanghihina na yung mga tao ng Diyos, nanghihina na yung mga Israelita, yung mga nakikipaglabang kanyang mga tao. Pinag-uusapan na, bakit ganon? Bakit maging yung mga Pilisteo ay inaalimura na yung Diyos ng Israel? Pero ang sabi ni David, bakit nyo hinahayaan na lapastanganin yung Diyos na makapangyarihan natin? Ako lalaban!
Eh, napakaliit ni David. Kung compare nyo kay Goliath, si Goliath ay giant, higante. Manliliit ka lang, titirisin ka lang, sabi sa story. Pero ano yung puso ni David? Anong puso ni David? Sabi ni David, hindi ko hahayaan lapastanganin yung aking Diyos. Bakit? Makapangyarihan yung Diyos ko kaysa sa Diyos nila. Hindi ho ba? Yung Diyos ng Israel, pinabagsak lahat ho ng kuta dito sa Canaan, even ang Jericho, even ang Ai. Hindi ho umubra sa Diyos ng Israel. Kaya yung puso ni David, kung magiging ganito lang puso natin, ako lalaban. Hindi ko hayaang mapahiya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ni David, kumuha ng isang bato, inilagay sa kanyang tirador. Sabi nga rin sa kanta, at pinaikot-ikot, ikot ang kanyang tirador. Isang tawag sa amang Diyos, si Goliath ay bumagsak. Hindi ho si David ang nagpabagsak. Hindi ho si David ang tumalo ho kay Goliath. Sino? Yung Diyos ng kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga ho, sa maraming problema, kapag sinabi natin, hindi obra ang problema sa Diyos ko. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos natin na gumagabay sa ating buhay. Kaya yung pananampalataya, lagi ho nating isipin, ihanda ang ating sarili dahil anytime, pwedeng dumating po ang Panginoon, pwede hong kunin ang bawat isa according to our time. Tandaan po natin, maigsi lang ang buhay, ang gusto ng Diyos, ang daming opportunity na binibigay na pwede tayong makapaglingkod. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Magandang umaga po.